Magandang araw muli mga kamunting tinig from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. At sa ating mga kababayan sa labas ng bansa, maraming salamat sa inyong suporta sa channel na ito sa pamamagitan po ng pag-share, ng pag-like at pag-subscribe. Huwag kalimutan panoorin ang mga advertisement para po makaipon ang inyong host. Okay? So ngayon, pag-uusapan natin itong si Kiko Barsaga na kung saan ay inirelate niya yung pagkamatay ng Vice Mayor ng Dueñas, Iloilo, okay, sa anomalya sa flood control. Sana sipain ito si Barsaga ng kaluluwa ni Vice Mayor. So mga langit nawa. Now, para bigyan ko kayo ng idea, okay, sensitibo itong balita na ito na kung saan ay nag-occur o nangyari 4 na araw o 5 araw ang nakaraan. Ayon po sa balita, gusto ko lang i-discuss sa inyo, no, na kung saan noong kasagsagan ng pagdiriwang natin ng syempre araw ng kasiyahan, no, ng Christian community dahil sineselebrate natin yung Christmas and then nagsiselebrate po tayo ng New Year. So isinugod ito sa ospital itong Vice Mayor ng Dueñas, Iloilo na walang iba kundi si Vice Mayor Aimee Paz Lamasan. Alam nyo kung ano yung dahilan? Dahil po sa na-aksidente niyang nabaril ang kanyang sarili sa tiyan. Bigyan ko lang kayo ng background. So, sir, dinidiscuss mo yan. So, anong connection kay Kiko Barsaga? So, kalma lang kayo. Now, ayon po sa mga kapulisan, tandaan ninyo ha, kung ano ang dahilan ng kamatayan, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa ng mayor or a vice mayor ng Dueñas, Iloilo na walang iba kundi si late Aimee Paz Lamasan. Aksidente niya ng baril ang kanyang sarili at natamaan po sa tiyan. So ayon po yan sa ayon po sa mga kapulisan, 9mm daw na pistol yung hawak-hawak ni ni Vice Mayor. At saka yun yung aksidenteng nakatama, no, sa vice alkalde. Sir, bakit nabaril niya yung kanyang sarili? Ano ba yung nangyari? Kasi ito po yung balita. Inihahanda daw nitong Vice Mayor ang kanyang sarili, no? Inihahanda niya yung kanyang mga gamit dahil itong si Vice Mayor ay pupunta sa isang aktibidad, no? Noong naghahanda siya ng kanyang mga gamit dahil may pupuntahan siyang activity, aksidente niya daw po napaputok ang naturang baril habang inililigpit niya ang kanyang mga gamit. No? At yan yung reason kung bakit natamaan po siya sa tiyan. At yung pistola na yon ay isinusuko naman doon sa Philippine National Police, no? Yung baril, no, isinugod po yun, no? Kumbaga isinurrender na yung kanyang gamit. Okay? At saka isinailalim po mga kamunting tinig sa ballistic investigation, sa ballistic examination na kung saan ay ikakandak po ng Regional Philippine National Police Office Region 6 kasi siyempre Iloilo yan Western Visayas. Now, alam mo sa totoo lang, gago talaga itong si Kiko Barsaga. No? Bakit masasabi natin na gago talaga? Kasi isipin mo, suspendido na nga, mag-inabno pa. Itong suspendido na kuting na meow na bayani daw di umano at bagong Rizal ng mga Duterte Dehan supporter nga may mga saya din. Kinunik niya yung pagkamatay ng Vice Mayor ng Dueñas sa flood control anomaly. Sus, Ginoo ko, patawaras Santissima Trinidad.
makikita na sa video ni Kiko Barsaga, no? Itong suspended na congressman ng Cavite 4th District, 4th District siya na suspende dahil sa kakamyaw-myaw niya. Nagtatawag siya ng investigation sapagkat kaduda-duda daw po yung timing ng pagkamatay ni Vice Mayor Aimee Paz Lamasan. Oh? So since kaduda-duda about ang animal niya, kinonektan niya ang kamatayan ni Lamasan sa flood control anomaly. Pwede siyempre nag-react po ang mga pamilya. Nag-react po ang mga taga-suporta nitong Vice Mayor na ito kasi buti kung wala sa kanilang lugar, nasa bahay, nagpe-prepare, aksidente niyang binaril ang kanyang sarili. So hindi po suicide. Ganun talaga, no? Kaya sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Now ngayon, sinabi pa ni he notes that sabi po niya yung Iloilo, Dueñas Iloilo Vice Mayor has notable figures related daw sa issue ng flood control. So syempre, sabi nga ng Lamasan's family lawyer states that no harm was intended towards the officials. And police report indicate Lamasan accidentally shot herself while preparing for a gift-giving event. Pero itong buang, sinakyan niya naman. Kaya di ba mapansin ninyo, nung hindi po namatay itong Vice Mayor ng Dueñas, na aksidente niya ng baril ang kanyang sarili, si Kiko Barsaga nakalimutan na ng taong bayan. Kumbaga nakalimutan na ba? So, hindi na po siya masyadong viral. Katulad nung mga nakaraang buwan, na talagang sunod-sunod din ang mga post. Kasi may nagsalo na ng kanyang corona. No? Na pagiging diwalwalan at pagiging mahabang dila, na akala mo may putay sa bunganga, na nag-iingay lang naman sila pareho, pero pinagtatawanan na sila ng taong bayan. Hindi yung mga supporter ng Vice Mayor ng Dueñas nag-react. Oo pinagdudahan niya na kung saan may kinalaman daw ang kamatayan ni Vice Mayor Aimee Paz Lamasan sa flood control anomaly. Kagagugi talaga, no? Totoo talaga na ginagago ni Kiko Barsaga ang mga Pilipino. Ewan ko ba kung bakit mayroon pang mga naniniwala sa mga ganyan. Ang kanilang ginagawa ay puro lang naman panggagago at ginagawang mga tanga ang mga naniniwala sa kanila. Hindi pa nga natapos-tapos ni Leandro Leveste ang Cabral files niya na naging Leveste files. Ito na namang si Kiko Barsaga, sumausaw na naman sa pagkamatay ng isang Vice Mayor ng Dueñas, Iloilo, na kung saan ikinokonektan niya sa flood control anomaly. Siyempre, yung mga abogado, yung mga suporta, mga kamag-anak, magre-react po talaga yan dahil alam nila na aksidente na nabaril ni Vice Mayor ang kanyang sarili. Tsaka, alam nyo, mga kamunting tinig, dadaan pa naman po sa investigation pa-forensic examination, ay ballistic examination, at yan po ay gagawin ng Philippine National Police Region 6 kasi ang Dueñas, Iloilo ay matatagpuan po sa Western Visayas. Malapit lang po yan sa Pototan at saka Pasig City. Gets ninyo? Ang hindi ko lang maintindihan, anong tumubo sa kukote nitong Barsaga na ito na ililink niya yung kamatayan ni Vice Mayor. Gago talaga, as in, may saltik talaga. Ngayon, baka sa susunod, makikita na yan siya sa Leveste files. Nag-meeting silang tatlo. Kasama yung representante ng mga manggagawa, no? Pagkatapos, si Leveste at saka Kiko Barsaga, nag-meeting sila. May mga sayad gani, ewan ko ba kung ano. Kaya nga po dapat i-call out din ng investigation laban to kay Kiko Barsaga kasi hindi po maganda na
bigla na lang lilitaw. Tapos i-connect pa sa flood control anomaly. So kung mayroon pong problema at saka may nakita silang ebidensya, hindi ka lang maghahaka-haka. Kasi ang ginagawa kasi ni Libeste is parang mahihirapan pa yung taong bayan kakahanap kung totoo ba itong mga pinagsasabi ng animal na ito. Oh, so kung ano man ang kahinatnan ng pagtatantrums, ang pag-iingay ni Kiko Barsaga, so ewan ko lang sa inyo. Kayo ba mga kamunting tinig naniniwala kay Kiko Barsaga na may kinalaman ang flood control projects anomaly sa pagkamatay ng Vice Mayor ng Dueñas, Iloilo, considering na ayon po sa police report, aksidenteng na baril ni Lamasan ang kanyang sarili habang nagpi-prepare po siya ng kagamit, including na yung baril niya, no, dahil mayroon po siyang aaktinan o dadaluhan na aktibidades. So comment down below kung ano naman po ang diskarte nitong Barsaga na ito, sapagkat nanahimik ito ng ilang panahon tapos ngayon bumalik ang kanyang kagaguhan, ililink niya yung kamatayan ni Vice Mayor Lamasan sa flood control anomaly. Parang si Libeste lang na matagal nang namatay ang tao, may insertion pa. Tapos, Diyos ko, Santissima Trinidad. Ay, nako. So, yan lang muna tayo mga kamunting tinig. Once again, ito po ang inyong lingkod. Ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabi, ikaw at ako, tayong lahat. Okay? Ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Huwag kalimutan na manood ng mga advertisement. I-share, i-like, and syempre, i-subscribe. Sa mga Team Replay, maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.